Akala ko, ang sarili kong anak at manugang, sila ang magiging tanggulan ko sa pagtanda. Pero narinig ko mismo ang mga salita ni Sofia, tinatawanan ang aking lumang bahay sa Quezon City, sinasabing kakainin lang daw ng utang ang kaunting ipon ko. Ang aking anak, si Marco, tahimik lang. Masakit. Napakasakit. Pero sa loob ng aking puso, alam kong hindi pa tapos ang laban. May sikreto ako, isang kayamanan, na makapagpapatahimik sa kanilang lahat, at makapagpapatawa sa akin sa huli. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Nakatayo ako sa labas ng mansyon ng pamilya ng manugang ko, ang aking kamay ay parang namanhid sa hawakan ng pinto na gawa sa tanso. Sa kabila ng pinto na gawa sa matigas na kahoy na mahogany, rinig na rinig ko ang boses ng aking manugang na si Sofia sa malamig na hangin ng gabi. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Ayos lang naman po ang tatay ni Marco, simple lang po talaga siya. Kailangan lang po talagang pasensyahan. Wala naman po siyang masamang intensyon, pero alam niyo na po, magkaiba ang pinanggalingan. Ang pangalan ko ay Mateo Santos. 56 na taong gulang ako. Kumikita ako ng 2 milyong piso. Hindi isang taon, kundi isang buwan. Ngunit ang anak ko, si Marco, ay walang ideya tungkol dito. At ngayong gabi, malalaman ko kung anong klase ng pamilya ang napangasawa niya. Malalim akong huminga, ang bigat ng pagpapanggap ay halos hindi ko na makayanan. 3 linggo na ang nakakaraan, tumawag si Marco. May halong kaba at pagkasabik ang kanyang boses. Sa wakas, pumayag na raw ang mga magulang ni Sofia, ang pamilya Rojas, na makipagkita sa akin. Narinig kong sinabi niya, Itay, sa Forbes Park sila nakatira. Mayaman na pamilya raw. At ayon kay Sofia, nag-aalala raw sila na baka ikasal siya sa isang lalaking mas mababa ang katayuan sa lipunan. Ang bawat salita ni Marco ay tumusok sa akin. Hindi niya alam na ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa aking dibdib. 3 taon na sila ni Sofia, 1 taon ng kasal, at sadyang hindi ako available sa bawat iminungkahing pagkikita hanggang ngayon. Ngunit ngayong gabi wala nang takasan. Panahon na para harapin ang katotohanan. Ang totoo, panahon na para ilabas ang katotohanan, marahil nagtataka kayo kung bakit ang isang taong kumikita ng halos 500 milyong piso sa isang taon ay magpapanggap na mahirap. Nagsimula ito 7 taon na ang nakakaraan, noong kolehiyo pa si Marco. Itinayo ko ang aking kumpanya sa tech consulting mula sa wala, nakakuha ng mga kliyente mula sa pinakamalaking korporasyon at mga kontrata sa gobyerno. Ngunit maaga kong natutunan na ang pera ay nagbabago kung paano ka tinitingnan ng mga tao. Ang pamilya ng aking dating asawa ang nagturo sa akin ng aral na iyon sa mahirap na paraan. Sa sandaling amoy nila ang tagumpay, nagtipon sila na parang mga buitre. Nakaabang ang mga kamay. Handang magkwento ng mga kalungkutan. Biglang naging mahalaga ang mga relasyon. Nakita ko kung paano binubulag ng pera ang mga tao, paano ito nagiging ugat ng lahat ng kasakiman. Dahil dito, ipinagpatuloy ko ang pagmamaneho ng aking 2008 Toyota Vios. Iyon ang sasakyan ko bago pa man dumating ang tagumpay. Nakatira ako sa parehong simpleng 2 silid na bahay. Nagsusuot ng mga damit mula sa Ryle Department Store. Kapag dumadalaw si Marco, itinatago ko ang aking mamahaling suit sa imbakan, ipinaparada ang aking kotseng de kuryente sa aking opisina. Nakita niya ang isang amang nagsisikap, namumuhay ng simple, at nagtuturo sa kanya ng halaga ng bawat sentimo. Hindi niya kailanman nalaman ang tungkol sa aking investment portfolio, ang mga bahay bakasyonan na pinapaupahan ko, o ang katotohanang inilaan ko na ang 100 milyong piso para sa kanyang kinabukasan. Pera na makukuha lang niya kapag napatunayan niyang kaya niyang bumuo ng sarili niyang tagumpay. Hindi lang ito tungkol sa pamilya ng aking dating asawa, kahit na sila ang nagtulak sa akin na gawin ito. Nang maghiwalay kami ng aking dating asawa, naalala na lang bigla ng kanyang mga kamag-anak na ako ay nag-i-exist. Ang kanyang pinsan ay nangailangan ng pautang para sa isang negosyong tiyak na kikita. Ang kanyang kapatid ay nais kong mag-invest sa kanyang ideya ng restaurant, kahit wala siyang karanasan sa food service. Ang kanyang ina ay nagmungkahi na may utang ako sa kanila dahil sa pagsuporta nila sa akin noong wala pa ako. Nakalimutan na yata nila ang katotohanang pinagtatawanan nila ang aking mga ambisyon noon. Ngunit kay Marco, naging mas malalim ang dahilan. Gusto kong mahalin niya ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang mabibili ko para sa kanya.
Gusto kong bumuo siya ng sarili niyang ambisyon, hindi umasa sa tagumpay ng kanyang ama. At totoo, nagtagumpay ito. Nagtapos si Marco ng may karangalan, nakakuha ng sariling trabaho sa isang marketing firm, at ni minsan ay hindi humingi sa akin ng pera maliban sa paminsan-minsang hapunan kapag kapos siya. Siya ay mapagmataas, malaya, at masipag. Lahat ng inasam ko. Iyon ang anak na gusto kong makita. Nang umaga ng hapunan, nakatayo ako sa aking walk-in closet. Idinaraan ko ang aking mga daliri sa dalawang magkaibang seksyon. Sa kaliwa, mga designer suit at sapatos na Italian leather. Sa kanan, ang aking damit pang Marco, mga polo shirt mula sa Aisle Department Store, mga khaki mula sa isang murang tindahan, at isang pares ng lumang sapatos na binili ko noong bata pa. Kinuha ko ang isang lalo na hindi magandang tingnan na berdeng polo na sumisigaw ng, hindi ako marunong magbihis para sa mga magagarang hapunan. Ipinareha ko ito sa mga khaki na medyo maikli. Sa salamin, halos matawa ako. Ang parehong mukha na nasa cover ng Tech Entrepreneur Monthly noong nakaraang taon ay mukhang isang ordinaryong ama na nagsisikap na makibagay sa isang eksklusibong club. Perpekto. Ang biyahe patungong Forbes Park ay nagbigay sa akin ng oras upang isipin kung bakit ko itinago ang pagpapanggap na ito ng napakatagal. Hindi lang ito tungkol sa pamilya ng aking dating asawa, bagaman iyon ang naging dahilan. Ang aking telepono ay nagring sa lumang speaker ng Toyota Vios. Nilagyan ko ng Bluetooth. Hindi naman ako masokista. Si Marco iyon. Itay, pupunta kayo, di ba? Hindi kayo magkakansela sa huling minuto ulit. Paparating na ako, anak. Ayon sa yes, 20 minuto na lang. Sige, mabuti. Makinig kayo, pagdating nyo rito, ang mga magulang ni Sofia ay napaka-partikular. Gamitin nyo ang side entrance, huwag ang main door. Mag-park kayo sa kalye, huwag sa circular drive. At itay, huwag po kayong mag-o-order ng San Miguel Pale Pilsen kung mag-aalok sila ng inumin. Mga wine people sila. Kinagat ko ang aking dila upang hindi masabi ang tungkol sa mga botelya ng Chateau Margaux na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso na nakatago sa aking temperature-controlled wine cellar sa bahay. Nakuha ko. Street parking, side door. Walang San Miguel. At kung si Tito Anton, ang kapatid ni Sofia, ay magsimulang magsalita tungkol sa pamumuhunan, ngumiti lang kayo at tumango. Nasa pagitan ng mga ventures siya ngayon. Nasa pagitan ng mga ventures. Ito ang salita ng mayayaman para sa walang trabaho. Nakakilala na ako ng daan-daang Anton sa aking karera. Mga batang may kutsarang pilak na akalay ang ine ang kanilang business plan. At itay ang mama ni Sofia, si Tita Isabela. Baka medyo malamig siya. Hindi personal iyon. Ganoon siya sa lahat ng hindi mula sa kanilang circle. Ang kanilang circle. Sinabi ni Marco na parang kabilang na siya, ngunit rinig ko ang kawalan ng seguridad sa kanyang boses. Nag-a-audition pa rin siya, nagsisikap pa ring patunayan na siya ay kabilang, at tila ako ang kanyang pinakamalaking pananagutan. Napakasakit pakinggan ang kanyang mga sinabi. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting kumalat sa aking puso. Ito ba ang bunga ng lahat ng aking paghihirap, ang pagmamayabang na ayaw kong iparamdam kay Marco ay siya mismo ang nagpaparamdam sa kanyang ama? Naramdaman kong humigpit ang aking pagkakahawak sa manibela. Tumingin ako sa unahan, sa mahabang kalsada na nagtutuloy sa Forbes Park. Sa sandaling iyon, ang dami kong katanungan. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang mararamdaman nyo? Ano ang gagawin nyo? Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang ngayon, tulungan nyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kong mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa kwentong ito. Ang inyong presensya ay malaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Ang Rojas Estate ay malawak na nakalatag sa 3 ektarya ng perpektong tanawin. Iyon ang uri ng lugar kung saan ang damo ay tila ginupit ng gunting sa kuko at ang bawat halaman ay hinugis ng geometriko. Ang pangunahing bahay, ang tawagin itong bahay ay parang tawagin ang Titanic na bangka, ay tumayo ng 3 palapag ng pulang ladrilyo at puting haligi, napakasoble. Ipinark ko ang aking Toyota Vios sa kalye, sa pagitan ng isang landscaping truck at isang catering van. Naglakad ako sa mahabang driveway, binibilang ang hindi bababa sa 6 na security camera. Ang side entrance na binanggit ni Marco ay sa pamamagitan ng isang hardin na marahil ay mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay ng ordinaryong tao. Bago pa ako makapagring ng kampana, bumukas ang pinto.
Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng butler ang tumingin sa akin nang may pagkalito. Ang pasukan po para sa mga delivery ay sa likod, sabi niya, at sinimulan ng isara ang pinto. Ako si Mateo, ang ama ni Marco. Nandito para sa hapunan. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang ekspresyon, pagkalito, kawalan ng paniniwala, pagtanggap, bago ito tumigil sa profesional na neutralidad. Aba, paumanhin po, Ginoong Santos, di ba? Sumunod na lang po kayo. Ang foyer pa lang ay mas malaki na kaysa sa bukong simpleng bahay. Tunay na marmol ang sahig, isang chandelier na nabibilang sa isang palasyo, at mga sining na nakilala kong tunay. Isa sa mga benepisyo ng aking tagumpay ay ang kakayahang makakita ng mga bagay na ito. Pinangunahan ako ng butler sa mga pasilyo na may linya ng mga family portrait. Bawat mukha ay nagpapalabas ng uri ng mana na tiwala na nagmumula sa hindi kailanman pag-aalala tungkol sa pagbabayad ng utang sa bahay. Sumulpot kami sa tinatawag nilang ni casual dining room. 16 na upuan lang sa halip na 30. Tumayo si Marco mula sa kanyang upuan na parang nakuryente. Itay, nakarating po kayo. Nagmadali siyang lumapit at nakita kong tinitingnan niya ang aking suot na may halos hindi maitago na pagkasindak. Lahat, ito po ang aking ama, si Mateo. Dahan-dahang tumayo si Arturo Rojas, na parang gumagawa ng pabor sa akin. Siya ang lahat ng inaasahan mo, kulay pilak na buhok, golf tan, ang pagkakamay na nagsisikap na magtatag ng dominasyon. Mateo, marami na kaming narinig tungkol sa'yo. Ang paraan niya ng pagsasabi nito ay nagpahiwatig na wala sa kanyang narinig ang maganda. Hindi tumayo si Isabela Rojas. Inilahad niya ang kanyang kamay na parang inaasahan niyang hahalikan ko ang kanyang singsing. Naakit ako, sigurado ako. Pagod ka siguro sa biyahe. Ang trapiko mula saan ba? Saan ka nga ulit nakatira? Quezon City, sabi ko, tinutukoy ang aking simpleng kapitbahayan. Napakaluma, sabi niya. Ang pagiging luma ay ang paraan ng pagbanggit ng ibang tao sa nakakahawa. Si Sofia ay sinubukan namang umiti, bagaman mukhang masakit. Ang ganda po na makilala kayo, Ginoong Santos. Lagi po kayong bukang bibig ni Marco. Ganoon ba? Tumingin ako sa aking anak na biglang interesado sa kanyang baso ng tubig. Pagkatapos ay si Anton, ang kapatid, mga huling bahagi ng 20 taong gulang, malaki ang tiyan, nakasuot ng Harvard Business School shirt, baka sakaling makalimutan ng sinuman kung saan niya sinayang ang pera ng kanyang mga magulang. Hindi siya tumayo, nagbigay lang sa akin ng isang maliit na kaway na parang ako ang katulong. Si Tommy ay kararating lang mula Aspen, anunsyo ni Isabela. Nagmi-networking siya sa ilang kamanghamanghang venture capitalists. Salin, nag-ski siya gamit ang pera ng kanyang ama at ginugulo ang mga matagumpay na tao sa lodge bar. Ang seating arrangement ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Si Harold sa dulo, si Isabela sa kabilang dulo, si Anton at Sofia sa tabi ng kanilang ina, si Marco sa tabi ni Sofia, at ako. Well, nagdagdag sila ng upuan sa sulok, hindi masyadong nasa mesa, hindi rin masyadong hindi kasama. Ang upuan sa purgatorio. Maaari ba akong mag-alok sa iyo ng inumin? Tanong ni Arturo. Mayroon kaming napakagaling na mantras. Humihinga. Bago pa ako makasagot, sumingit si Marco. Kadalasang San Miguel Pale Pilsen lang po ang iniinom ni Itay. San Miguel Pale Pilsen. Sinabi ni Isabela na parang hindi pa niya naririnig ang salitang iyon. Napakabago. Sa tingin ko, wala kami niyan. Marahil ay maaaring suriin ng mga staff sa garahe. Tubig na lang, ayos lang, sabi ko, at nasiyahan sa bahagyang pagluwag ng kanilang mga tensyon. Nasalba ang krisis. Ang mahirap na tao ay hindi dudumi sa kanilang mga baso ng alak. Dumating ang unang kurso. Isang uri ng deconstructed salad na mukhang sinisipo ng hardinero sa plato. Ipinaliwanag ni Isabela na ito ay mula sa kanilang personal na chef na nag-aral sa Paris. Tumango ako ng may pagpapahalaga habang sa loob ko ay kinakalkula na ang 3 dahon ng lettuce at isang palamuting sarsa ay mas mahal pa kaysa sa lingguhang gastos sa grocery ng karamihan ng pamilya. Kaya, Mateo, nagsimula si Arturo, pinutol ang kanyang solong cherry tomato ng may katumpakan. Sinasabi sa amin ni Marco na ikaw ay nasa consulting. Tama iyon. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na ito ay anumang bagay maliban sa interesante. Mga maliliit na kliyente, sa tingin ko, mga lokal na negosyo. Iba't ibang laki, sabi ko, pinananatiling malabo. Umumbol si Anton.
Mahirap siguro sa ekonomiya ngayon. Ang tunay na pera ay nasa tech disruption. Ngayon, nagtatrabaho ako sa isang revolutionary app na magbabago kung paano iniisip ng mga tao ang pag-isip. Halos masamid ako sa aking tubig. Paano iniisip ng mga tao ang pag-isip? Komplikado yon. Marahil ay hindi mo maintindihan ang mga teknikal na aspeto. Ang batang bumagsak sa freshman coding ay magpapaliwanag ng mga teknikal na aspeto sa akin. Ito ay mas mahusay kaysa sa telebisyon. May ganoong pananaw si Anton. Sabi ni Isabela ng buong pagmamalaki. 3 taon na niyang din-develop ang konseptong ito. 3 taon ng pagde-develop ng isang konsepto. Nagtayo at nagbenta ako ng 2 kumpanya sa loob ng panahong iyon. Ibinaba ni Arturo ang usapan pabalik sa kanyang paboritong paksa, ang sarili niya. Sinasabi ko lang kay Anton na dapat siyang makipag-usap sa aking mga koneksyon sa club, mga tunay na manlalaro. Hindi tulad ng mga wannabe entrepreneur na nagsisiksikan sa larangan ngayon. Walang personalan, Mateo. Walang problema, umiti ako sa lalaking alam kong ang kumpanya ay nalulugi sa loob ng 2 taon. Ang problema sa mga tao ngayon, patuloy ni Arturo, na umiinit ang tema, ay hindi nila naintindihan ang halaga ng pinagmulan. Iniisip nilang sinuman ay maaaring magsimula ng negosyo, kumita, tawagin ang sarili nilang matagumpay, ngunit mahalaga ang pinagmulan. Mahalaga ang background. Talagang sumang-ayon si Isabela. Kaya kami nagulat nang iuwi ni Sofia si Marco. Walang personalan, mahal, dagdag niya sa aking anak, na lumiliit sa kanyang upuan. Napakagaling mo, isinasaalang-alang ang iyong mga kalagayan. Ang kanyang mga kalagayan. Walang muwangkong tanong. Alam mo na, ikinaway ni Isabela ang kanyang kamay ng malabo. Lumaki nang walang mga kalamangan. Napakahirap siguro para sa'yo, Mateo, na magpalaki ng isang bata mag-isa sa napakasimpleng kita. Magaling si Itay, tahimik na sabi ni Marco. Ngunit may kahihiyan sa kanyang boses. Kahihiyan sa akin. Siyempre, magaling siya, sabi ni Arturo nang may pagkapatronizing. At tingnan mo, kung kailangan mo ng payo pinansyal, Mateo, masaya akong tutulong. Kilala ko ang isang taong nagpapatakbo ng investment opportunity na ito. Garantisadong kita, napaka-exclusive. Kadalasan ay may 50,000 minimum na buy-in, ngunit siguro ay makukuha kita sa 1,000,000. Napakabuti niyan, sabi ko, agad na nakikilala ang inalit speech. Naniniwala kami sa pagtulong sa pamilya, dagdag ni Isabela. Kahit sa extended family. Oh, at mayroon akong ilang sako ng lumang damit ni Arturo sa garahe. Perpektong kondisyon. Magkapareho kayo ng sukat. Tiningnan niya ang aking polo shirt na parang ito ay radioactive. Maaari itong maging isang magandang upgrade para sa mga espesyal na okasyon. Dumating ang main course. Isang kordero na napakaliit na kaya kong takpan ng business card. Ang mga rojas ay may isang uri ng alak. Napansin kong ang aking baso ay pinunuan mula sa ibang botelya, ang murang klase para sa murang bisita. Alam mo, Mateo, sabi ni Anton, na nasa 3 baso na ng masarap na alak. Kung gusto mong kumita ng malaking pera, dapat kang pumasok sa apps. Tungkol sa disruption ngayon ang lahat. Bagaman, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Medyo matanda ka na siguro para maunawaan ang digital landscape. Si Anton ang nagpabago sa social media sa Harvard, sabi ni Isabela ng buong pagmamalaki. Ibig mong sabihin, nasuspindi siya dahil sa paggawa ng Rate Your Classmates app, bulong ni Sofia, na nakakuha ng matalim na tingin mula sa kanyang ina. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan, mabilis na sabi ni Anton. Hindi naiintindihan ng administrasyon ang aking pananaw. Speaking of pananaw, sumingit si Arturo. Marco, dapat mong isaalang-alang ang pagtatrabaho para sa akin. Tunay na oportunidad doon. Mailalabas ka sa maliit na marketing shop na yon at mailalagay ka sa tunay na negosyo. Mahal ni Marco ang kanyang trabaho, sabi ko. Tiningnan ako ni Arturo na parang nagsalita ako ng hindi oras. Sigurado akong mahal niya. Ngunit ang pagmamahal sa isang bagay at ang pagbuo ng kinabukasan ay magkaibang bagay, di ba, Marco? Tumingin sa amin ang aking anak, nag-aalinlangan. Ibig kong sabihin mukhang interesante ang oportunidad. Siyempre, sabi ni Isabela. Marami kang matututunan kay Harold tungkol sa tagumpay. Tunay na tagumpay. Kakaiba? Tanong ko. Well, tumawa siya. Isang tunog na parang basag na salamin.
Walang personalan, ngunit may mga antas sa mga bagay na ito. Mayroong sapat na buhay at pagkatapos ay mayroong tunay na pag-unlad. Sigurado akong ginawa mo ang iyong makakaya sa kung ano ang mayroon ka. Ang pamamaliit ay napakakapal na kaya mong ipahid sa tinapay, ngunit ang masakit ay hindi ang kanilang pagtatanggal sa akin. Ito ay ang katahimikan ni Marco. Ang aking anak, na pinalaki ko upang ipagtanggol ang mga tao, upang magkaroon ng integridad, ay nakaupo lamang doon at hinayaan silang tratuhin ang kanyang ama na parang isang kawanggawa. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang pananahimik niya. Kape pa ba, Mateo? Tanong ni Isabela, na may bahagyang pagtaas ng kilay. Salamat na lang, Isabela. Busog na ako, sagot ko. Ang hapunan ay nagpapatuloy. Naramdaman ko ang bawat pamamaliit. Ang bawat sipa sa aking pagkatao. Ngunit sa bawat sipa, lalong lumalalim ang aking pananahimik. Mas lalong lumilinaw ang aking obserbasyon. Pinatapos ko ang kanilang pagpapakitang gilas. Pinakinggan ko ang bawat porma ng kanilang pagmamayabang. At doon, nagsimula ang laro. Ang aking telepono ay umugong, tahimik lang sa aking bulsa. Kadalasan, tahimik ito. Ngunit ngayong gabi, sadyang ginawa kong may tunog ito. Eksakto sa oras. Paumanhin, kailangan kong sagutin ito, sabi ko, tumayo. Emergency sa trabaho. Sa ganitong oras, singhan ni Isabela. Ang abala naman. Ngunit sa tingin ko, kung per oras ka, kailangan mong kunin ang lahat ng makukuha mo. Lumabas ako sa pasilyo, siniguro kong sapat ang layo para marinig nila. Angela, ano ang sitwasyon? Si Angela, na aking inihanda kanina, ay gumanap ng kanyang papel ng perpekto. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig. Sir Mateo, paumanhin po sa pagtawag habang naghahapunan kayo, ngunit gusto na ng Ayala Corporation na tapusin ang land deal sa Makati para sa bagong tech hub sa Lunes. Inaaprubahan nila ang buong 400 milyong piso. Gayon din, sa wakas ay nalinis na ng Department of Defense ang ating security review para sa proyekto ng cyber systems ng militar. Sabihin kay Ayala na kaya kong magpulong sa Lunes ng alas 10 ng umaga, sabi ko ng malinaw. At ipadala ang kumpirmasyon ng Department of Defense sa aking secure server. At tumawag ulit ang Forbes Philippines para sa panayam. Tanggihan na lang. Mas gusto ko pa rin ang tahimik na yon. Binaba ko ang telepono. Naglakad ako pabalik sa hapagkainan. Nakita ko silang lahat na nakatitig sa akin. Ang tinidor ni Harold ay nakahinto sa kalagitnaan ng pagsubo. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Marco, litong-lito. Sinabi niyo po ba ang Ayala Corporation? Issue lang ng kliyente, sabi ko, umupo pabalik sa aking sulok na upuan. Saan na tayo? Ay! Si Anton ay nagpapaliwanag tungkol sa blockchain. Kumukurap-kurap si Anton. Sinabi niyo po ba ang 400 milyong piso? 300 pagtatama ko. Ngunit pakinggan natin ang tungkol sa iyong api. Ang pag-iisip tungkol sa pag-iisip ay mukhang kamangha-mangha. Bumagsak ang katahimikan sa hapagkainan. Ibinaba ni Harold ang kanyang tinidor ng may maliit na kalansing. Ang perpektong ngiti ni Isabela ay bahagyang kumibot. Mali yata ang narinig ko, dahan-dahang sabi ni Harold. Parang nag-uusap ka tungkol sa isang napakalaking kontrata. Ay, hindi naman ganoon kalaki, sabi ko. Mid-size lang para sa amin, sa totoo lang. Bumaling ako kay Anton. Kaya, blockchain integration. Nagtatayo ka ba sa Ethereum o gumagawa ng sarili mong protocol? Bumukas at sumara ang bibig ni Anton na parang isda. Kami-kami ay nasa conceptual phase pa lang. Sa loob ng 3 taon? Walang muwang kong tanong. Interesanteng pamamaraan. Karamihan sa mga blockchain startup ay naglalayong magkaroon ng EC sa loob ng 6 na buwan. Ngunit sigurado akong alam mo iyan mula sa Harvard Business School. Paano mo nalaman ang tungkol sa blockchain protocols? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay matalim sa pagdududa. Bumabasa ako, simple kong sabi, muling umugong ang aking telepono. Sa pagkakataong ito ay isang text message. Sadyang binuksan ko ang preview para makita ito sa screen, nakaharap sa mesa. Ang mensahe mula sa aking CA ay, kumpirmadong kita ng Y3 sa 240 milyon. Karapat dapat sa Champagne. Bahagyang sumandal si Isabela, sinusubukang basahin ito ng hindi halata. Pinanood ko ang pagbabago ng kanyang mukha habang narehistro ang mga numero.
Mukhang abala ang iyong telepono para sa isang gabi ng Sabado, sabi niya, iba na ngayon ang kanyang tono. Maingat. Panganib sa trabaho, kapag nakikipagtulungan sa mga internasyonal na kliyente, magkakaibang time zone. Kinuha ko ang telepono at ipinasok sa aking bulsa, ngunit hindi bago ang isang notification mula sa aking investment app ay kumislap sa screen na nagpapakita ng halaga ng aking portfolio. Alam kong nakita ito ni Isabela. Pumuti ang kanyang mukha. Nilinis ni Harold ang kanyang lalamunan. Mateo, kapag sinabi mong consulting, ano ang eksaktong ibig sabihin niyan? Ay, ito at iyon. Cybersecurity infrastructure, kadalasan. Ilang la integration. Digital transformation para sa mga organisasyong gumagamit pa rin ng legacy systems. Nakakabagot na mga bagay. Talagang nakakabagot. Kinakabahan na tumawa si Marco. Itay, hindi niyo po nabanggit ang LAI o cybersecurity. Akala ko po ay tumutulong lang kayo sa mga maliliit na negosyo sa kanilang mga computer. Iyon din, sabi ko. Mahalaga ang bawat kliyente, maging isang lokal na panaderya o isang Fortune 500 na kumpanya. Fortune 500? Sigaw ni Anton. Kinuha ko ang aking wallet upang kumuha ng tissue, dahan-dahan, at ang aking American Express Black Card ay nadulas sa mesa na may natatanging tunog ng metal. Bawat mata ay nakatitig dito. Ang Centurion Card, ang hindi mo maaaring i-apply. Ang inaanyayahan kang kunin kapag gumastos ka ng higit sa 12,500,000 sa isang taon. Ay, sabi ko, kinukuha ito ng kaswal. Ang mukha ni Harold ay dumaan sa iba't ibang kulay at tumigil sa isang nakakaintriga na kulay ube. Ito ba? Tiningnan ko ang card na parang ngayon ko lang nakita. Ay, ito. Panay silang nagpapadala ng metal na card. Napakabigat sa security sa airport. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Isabela habang inaabot ang kanyang alak. Ang masarap na alak, napansin ko. Hindi ang botelya na inilaan nila para sa akin. Itay, dahan-dahang sabi ni Marco, kakaiba ang kanyang boses. Saan niyo po nakuha ang card na yan? Nakuha? Ay, hindi mo kinukuha ang mga ito, anak. Sila ang lumalapit sa iyo. Itinago ko ito. Ngunit sapat na ang tungkol sa akin, Harold. May binabanggit ka tungkol sa isang oportunidad sa pamumuhunan. Anong klaseng kita ang pinag-uusapan natin? Ang bibig ni Harold ay gumana ng walang tunog sa isang sandali. Ito napaka-eksklusibo. Marahil ay dapat nating pag-usapan ng pribado. Hindi na kailangang maging eksklusibo sa pamilya, sabi ko, nakangiti. Bagaman, dapat kong banggitin na kadalasan ay hindi ako tumitingin sa anumang mas mababa sa ilang milyon. Pareho lang ang due diligence. Kung 50,000 o 5 milyon, kaya mas mahusay na tumuon sa mas malalaking oportunidad. Si Anton, na tila hindi na kaya ang pagkalito, ay kinuha ang kanyang telepono. Mateo Santos, cybersecurity consultant, bulong niya habang nagtatype. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko! Itay, tingnan niyo ito. Ipinakita niya kay Harold ang kanyang telepono. Alam ko kung ano ang nakita niya. Ang Tech Times Philippines article mula noong nakaraang taon tungkol sa pagpapalawak ng aking kumpanya, kasama ang litrato ko na nagriring ng kampana sa Philippine Stock Exchange. Iyan ay ikaw, sabi ni Harold, nakatingin sa telepono at sa akin na parang nabasag ang realidad. Ay, iyan. Kinaway ko ng walang pagpapahalaga. Napakaingay nila tungkol sa Lee. Medyo nakakahiya talaga. Ang daming photographer. Tumayo si Marco ng napakabilis, ang kanyang upuan ay kumaluskos sa sahig. Itay, anong Kinuha ni Sofia ang telepono ni Anton, ang kanyang mukha ay nagpapalit ng ekspresyon habang nag-scroll siya. Sinasabi rito, ang kumpanya mo ay nagkakahalaga ng hindi ito maaaring tama. Palaging pinapalaki ang mga valuation, sabi ko ng mapakumbaba. Ang tunay na numero ay marahil mas mababa ng 30%, 30% mas mababa sa 15 bilyon. Sigaw ni Anton. Iyan ba ang sinasabi nila ngayon? Umiling ako. Mga tech journalist palaging nagpapakalat ng kung ano-ano. Si Isabela ay ganap ng tahimik, ang kanyang perpektong pagkakakalma ay nababasag na parang yelo sa mainit na tubig. Patuloy siyang tumitingin sa akin, pagkatapos ay sa kanyang asawa at pabalik sa akin. Na parang umaasa na isa sa amin ang magbubunyag na ito ay isang komplikadong kalokohan lamang.
Bumagsak si Marco sa kanyang upuan. Itay, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Sabihin sa iyo kung ano, naayos lang ako. Hindi mo naman kailanman tinanong ang mga detalye, anak. Lagi kang tila nahihiya sa aking maliliit na kontrata. Kaya, hindi na kita binigyan ng detalye. Binigyan ako ng... Basag ang boses ni Marco. Itay, literal na mas mayaman kayo kaysa sa mga rokas. Huwag tayong magkumpara, dahan-dahan kong sabi, bagaman napansin kong umurong si Harold sa mga salita ni Marco. Tumunog ang telepono ni Sofia. Tiningnan niya ito pagkatapos ay napasinghap. Mama, tingnan niyo ito. Ipinakita niya kay Isabela ang screen ng kanyang telepono. Ito ang Forbes Tech 50 list. Siya ang numero 37. Kakaibang taon yan, sabi ko. Kakaiba ang ranggo nila sa lahat. Patuloy pa rin sa galit na pag-Google si Anton. Mayroon kang 17 patente. Nagsalita ka sa World Economic Forum. Naghapunan ka kasama si Elon Musk. Madaldal si Elon sa hapunan. Halos hindi niya pinapayagan ng iba na magsalita. Biglang tumayo si Harold, kumaluskos ang kanyang upuan. Mateo, sa tingin ko ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ay! Kiniling ko ang aking ulo. Tungkol saan? Akala namin ni. Nagsimula si Isabela pagkatapos ay huminto. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, tila nawalan siya ng salita. Akala ninyo ako ay mahirap, simple kong sabi. At tinrato ninyo ako ng naayon. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Harold. Ngayon, tignan mo. Napakabuti ninyo. Sinubukan niyo akong paupuin sa sulok. Naghain kayo sa akin ng ibang alak. Inalok ako ng iyong asawa ng lumang damit ng iyong asawa. Iminungkahi mong dapat magpasalamat ang aking anak na pinayagan niyo pa siyang pakasalan ang inyong anak sa kabila ng kanyang mga kalagayan. At si Anton dito ay nagtatanong kung mayroon akong email. Ang bawat punto ay bumagsak na parang sampal. Umirong si Anton sa kanyang upuan. Ang perpektong kamay ni Isabela ay napahawak sa kanyang lalamunan ng napakahigpit na akala ko ay mababasag ang baso. Pero ang Toyota Vios, mahinang sabi ni Sofia. Ang mga damit. Gusto ko ang aking Toyota Vios. Ito ay maaasahan. At mga damit? Tumingin ako sa aking polo. Tela lang ang mga ito. Hindi sila nagbibigay kahulugan sa akin, tulad ng hindi pagbibigay kahulugan ng iyong designer dress sa'yo. Bagaman, dagdag ko, hindi ko mapigilan, ang iyo ay marahil mas mahal pa kaysa sa upa ng karamihan ng tao. Ginoong Santos, sabi ni Harold, biglang nag-iba ang tono. Kinakabahan, halos nagmamakaawa. Sa tingin ko ay nagkaroon tayo ng masamang simula. Bakit hindi na lang tayo magsimula ulit? Gusto kong marinig ang tungkol sa iyong negosyo. Sa katunayan, mayroon akong ilang proyekto na maaaring makinabang sa isang investor na tulad mo. Narito na. Ang pagbabago, ang biglaang init. Lumitaw ang mga simbolo ng piso sa mga mata ni Harold na parang isang cartoon character. Ang oportunidad sa pamumuhunan na binanggit mo, sabi ko, ang eksklusibong iyon na may garantisadong kita. Parang isang multi-level marketing scheme. Sinusubukan mo ba akong i-recruit sa isang pyramid scheme, Harold? Ang mukha ni Harold ay nag-iba mula pula hanggang puti. Hindi. Ito ay isang lehitimong multi-level marketing opportunity. Kaya, isang pyramid scheme na may dagdag na hakbang. Bumaling ako kay Anton. At din-develop mo ang isang API sa loob ng 3 taon nang hindi nagsusulat ng kahit isang linya ng code, di ba? Bumulong si Anton ng kung ano-ano. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan niyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kong mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ako sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi, kung saan ang katotohanan ay ganap na mabubunyag at ang mga tunay na aral ay matututunan. Narito ang nakita kong interesante, patuloy ko, kalmado ang aking boses ngunit matatag. Mayroon kang magandang bahay na ito, ang mga mamahaling gamit na ito, ang pagmamayabang na ito. Ngunit Harold, ang iyong kumpanya ay nag-file ng Chapter 11 restructuring 8 buwan na ang nakakaraan. Nalulunod ka sa utang, di ba? Ang silid ay namatay sa katahimikan. Ang mukha ni Harold ay nawalan ng kulay, at humigpit ang pagkakahawak ni Isabela sa kanyang baso ng alak ng napakahigpit na akala ko ay mababasag ito.
Paano mo nalaman, nagsimula si Harold? Ito ay pampublikong record, simple kong sabi. Sinuman ay maaaring maghanap ng mga bankruptcy filing. Ang iyong bahay ay nakasangla ng 3 beses. Ang mga sasakyan ay lease. Maging ang hapunan na ito ay marahil binayaran ng mga credit card na hindi mo mababayaran. Ngunit nakaupo ka dito sa iyong bahay na gawa sa baraha, hinuhusgahan ng iba dahil hindi nila naaabot ang iyong mga pamantayan. Itay, tahimik na sabi ni Marco. Tigilan na po, pakiusap. Tumingin ako sa aking anak. Tigilan, Marco. Pinigilan mo ba sila nang insultuhin nila ako, nang ituring nila akong mababa? Ni minsan ay hindi mo ako ipinagtanggol, anak. Masyado kang sabik na makibagay sa kanila, kaya hinayaan mo silang tratuhin ang iyong ama na parang basura. At para saan? Para pahangain ang mga taong nabubuhay sa isang kasinungalingan. Tumayo si Sofia, may luha sa kanyang mga mata. Ang lupit ninyo. Ang lupit ninyo. Malupit, tanong ko. Malupit ba nang inalok ako ng iyong ina ng mga lumang damit? Nang sinubukan akong lokohin ng iyong ama? Nang kinutya ako ng iyong kapatid dahil marahil ay wala akong email? O malupit lang kapag ang mahirap na tao ay lumabas na mas mayaman kaysa sa inyo? Hindi namin alam, bulong ni Isabela. Eksakto, sabi ko. Hindi ninyo alam. At iyan ang punto. Ipinakita niyo sa akin kung sino kayo nang inakala ninyong wala akong mayaalok sa inyo. Ipinakita niyo sa akin ang inyong mga halaga, ang inyong karakter, ang inyong mga puso, at ang lahat ng iyon ay walang laman. Tumayo ako, isinuot ang aking jacket. Alam niyo kung ano ang tunay na kayamanan. Ito ay ang pagpapalaki ng isang anak na pinaghirapan ang lahat ng mayroon siya, na hindi kailanman kumuha ng isang sentimo, na hindi niya pinaghirapan, na akala ko ay may integridad at kabaitan. Ngunit ngayong gabi, nakita ko siyang pinili ang pagtanggap niyo kaysa sa dignidad ng kanyang ama. Itay, hintay po. Tumayo rin si Marco. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Sorry po. Ang pamilya ng iyong asawa ay bangkarote, Marco. Hindi lang sa pinansyal kundi sa moral. Hinuhusgahan nila ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang bank account, hindi sa kanilang karakter. Inalok nila ako ng mga tirang pagkain mula sa kanilang mesa habang ang kanilang sariling mesa ay malapit ng kumpiskahin. Ito ba talaga ang pamilya na gusto mong makasama? Nahanap ni Harold ang kanyang boses at galit na ito ngayon. Pumunta ka rito upang ipahiya kami. Ang lahat ng ito ay isang setup. Hindi, sabi ko. Pumunta ako rito upang makilala ang bagong pamilya ng aking anak, upang makita kung sino ang pinili niya. Kayo ang nagpahiya sa inyong sarili. Hindi ko lang kayo pinigilan. Nakakagulat na tumawa si Anton. Isang mapait, may malay na tunog. Tama siya, Itay. Nakakaawa tayo. Wala tayong pera. Nagpapanggap na mayaman, hinuhusgahan ang isang mahirap na pwedeng bilhin at ibenta tayo ng 10 beses. Anton! Bulyaw ni Isabela. Ano, ma? Totoo yan. Nabuhay tayo sa pagpapanggap na ito sa loob ng maraming taon. Kahit paano ay tapat siya sa kung sino siya. Naglakad ako patungo sa pinto pagkatapos ay lumingon. Harold, ang eksklusibong oportunidad sa pamumuhunan na iyon, ito ay isang scam. Siguro ay may utang ka na sa kanila. Umalis ka na ngayon bago mo pa mawala ang kakaunti mong natitira. Gayon din, Anton, ang ideya mo sa app tungkol sa pag-isip, may naglunsad na niyan 2 taon na ang nakakaraan. Bumagsak sa loob ng 6 na buwan. Ngunit kung gusto mong matuto ng tunay na coding sa halip na magsalita lang, kilala ko ang mga nagpapatakbo ng mga bootcamp, tunay na edukasyon, hindi Harvard Legacy admissions. Tiningnan ko si Sofia. Mukhang matalino ka. Sigurado akong nakikita mo ang lahat ng ito. Gusto mo ba talagang maging tulad ni papa mo si Marco? Nalulunod sa utang habang pinapanatili ang mga hitsura, o tulad ng kapatid mo, nagsasalita tungkol sa tagumpay ng hindi kailanman nagtatrabaho para dito. Sa wakas, bumaling ako sa aking anak. Marco, mahal kita. Palagi kitang minahal. Ngunit ngayong gabi, ipinakita mo sa akin na ang aking pera ay hindi lamang ang tanging bagay na itinago ko. Nagtatago ka rin. Itinatago ang iyong tunay na sarili upang makibagay sa kanilang mundo. Ang tanong ay, sulit ba ang kanilang pagtanggap para mawala ang kung sino ka? May luha sa mukha ni Marco. Itay, pakiusap, hayaan niyo po akong magpaliwanag.
Walang dapat ipaliwanag. Ginawa mo ang iyong pagpili nang sinabi mong gamitin ko ang side door. Nang tinuruan mo ako kung paano kumilos. Nang tahimik kang umupo habang ininsulto nila ako. Nahihiya ka sa akin nang inakala mong ako ay mahirap. Ipinagmamalaki mo ba ako ngayon na alam mong mayaman ako? Dahil sa alinmang paraan, tungkol sa pera ito, di ba? Naglakad ako patungo sa pinto, pagkatapos ay huminto ulit. Ay, Isabela, ang alak na inihain mo sa akin, ang murang isa, mas mahal talaga yan kaysa sa inihain mo sa iba. Ito ay 2,215 Domaine de la Romaine Conti, halos 150,000 piso bawat botelya. Ngunit hindi mo alam yan dahil bumibili ka ng alak batay sa presyo, hindi sa kaalaman. Tulad ng lahat ng iba pa sa iyong buhay. Ang huling bagay na narinig ko habang ako ay umalis ay ang tunog ng baso ng alak ni Isabela na tuluyang nabasag sa sahig. Umupo ako sa aking Toyota Vios sa driveway. Hindi ko pa in-start ang makina, humihinga lang. Ang adrenaline ay nawawala, napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Nawalan ako ng anak ngayong gabi, hindi sa kasal, kundi sa materialismo. Biglang bumukas ang pinto ng pasahero at umakyat si Marco. Pula ang kanyang mga mata, batik-batik ang kanyang mukha. Itay, pakiusap, maaari po ba tayong mag-usap? Diretso akong tumingin sa unahan. Ngayon, gusto mong mag-usap? Hindi sa loob, sa harap nila, kundi dito ng pribado. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nabigo kita, ngunit Itay, kailangan kong maunawaan kung bakit. Bakit itinago mo ang lahat ng ito sa akin? Sa wakas ay tumingin ako sa kanya. Ang aking anak, ang parehong bata na tumutulong sa akin na mag-ayos ng mga kompyuter sa garahe noong 8 taong gulang pa lamang, na inakala na ang kanyang ama ay isang bayani dahil sa paglutas ng mga problema sa printer. Ang iyong ina ay umalis sa akin noong ikaw ay 2 taong gulang pa lamang, tahimik kong sabi. Umalis kaming dalawa para sa isang lalaking mas mayaman. Sinabi niyang wala akong patutunguhan. Ayaw niyang palakihin ka sa kahirapan. Huminga ng malalim si Marco. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit umalis ang kanyang ina. Ipinangako ko sa sarili ko ng gabing iyon, habang hawak ka at umiiyak para sa iyong ina, napapatunayan ko siyang mali. Ngunit higit sa lahat, ipinangako ko na palalakihin kitang pahalagahan ng tao, hindi ang presyo. Upang makita ang halaga sa karakter, hindi sa pera. Kaya nang dumating ang pera, pinaghiwalay ko ito. Gusto kong mahalin mo ako bilang iyong ama, hindi bilang isang wallet. Mahal kita, Itay. Mahal mo ba? O mahal mo ang ideya na magkaroon ng mayamang ama ngayon? Hinayaan mo ba silang tratuhin ako ng ganoon kung alam mo ang totoo? Nanatiling tahimik si Marco ng matagal. Hindi po, sa wakas ay umamin siya. Hindi ko po gagawin. At iyon ang problema, di ba? Dapat ipinagtanggol kita anuman ang mangyari. Opo, simple kong sabi. Dapat nga. Nakatayo kami ng tahimik sa loob ng 1 minuto. Sa rear view mirror, nakita ko ang bahay ng mga rokas, maliwanag ang mga ilaw sa bawat bintana. Siguro ay nasa crisis mode sila, hinahanap sa Google ang aking net worth, kinakalkula kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. Ano na po ang mangyayari ngayon? Tanong ni Marco. Nasa iyo yan. Maaari kang bumalik doon, humingi ng paumanhin sa kanila, magpanggap na hindi ito nangyari, ipagpatuloy ang kanilang laro, mag-ipon ng utang upang mapanatili ang mga hitsura, magpalaki ng mga anak na iniisip nilang mas mahusay sila kaysa sa iba dahil sa kanilang zip code. Oo, maaari mong piliin na maging ang taong pinalaki kitang maging, ang nakakuha ng kanyang degree, na masipag sa kanyang trabaho, na umibig kay Sofia marahil dahil sa kung sino siya, hindi sa kung ano ang mayroon siya. Mapait na tumawa si Marco. Kung ano ang mayroon siya. Itay, wala silang pera. Alam ko. Alam ko na sa loob ng ilang buwan. Ginawa ko ang aking pananaliksik bago pumunta rito. Ngunit hindi lang sila may problema sa pananalapi, anak. May problema sila sa espiritual, moral, at sinusubukan kanilang gawing ganoon din si Sofia ay hindi katulad nila, pagtatanggol ni Marco. Hindi ba? Nakaupo din siya doon habang ininsulto nila ako. Nagdahilan siya para sa akin sa kanila bago ako dumating. Sanay na siyang tingnan ang mundo sa pamamagitan ng kanilang pananaw. Ang tanong ay kung kaya ba niyang kalimutan iyon. Bumukas ang front door ng bahay. Nakatayo si Sofia doon, may backlight, mukhang nawawala. Sinimulan niyang maglakad patungo sa kotse.
Speaking of which, sabi ko. Lumapit si Sofia sa bintana ni Marco. Ang kanyang makeup ay sira, ang kanyang perpektong buhok ay gulo-gulo. Maaari po ba akong makipag-usap sa inyong dalawa? Tumingin sa akin si Marco. Tumango ako. Lumibot siya at umupo sa likod na upuan. Ginoong Santos, nahihiya po ako. Malalim akong nahihiya. Hindi lang sa ngayong gabi, kundi sa lahat. Sa kung sino ako, sa kung sino ang ginawa sa akin ng aking pamilya. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, sabi ko. Ito ay tungkol sa pagpili. Ano ang pipiliin mo ngayon? Ayaw kong maging katulad nila, tahimik niyang sabi. Pinanood ko silang magbago mula sa pagiging walang pakialam tungo sa desperado sa sandaling nalaman nila ang tungkol sa pera nyo. Nakakadiri. Nakakadiri sila. Nakakadiri ako. Bata ka pa, sabi ko mas malambot. Ang mga kabataan ay nagkakamali. Ang tanong ay kung matututo ka ba mula sa mga ito. Ang inyong ama, Marco, sabi ni Sofia, ay nagbunyag lang ng lahat ng sinubukan kong baliwalain tungkol sa aking pamilya sa loob ng maraming taon. Sila ay mga mapanlin lang. Kami ay mga mapanlin lang. Ang lahat ng ito ay isang bahay na gawa sa baraha. Kaya, ano ang gagawin natin? Tanong ni Marco. Bumaling ako upang harapin silang dalawa. Magsimula kayo ulit. Tigilan niyo ang pagsubok na pahangain ang mga taong hindi karapat-dapat pahangain. Mamuhay kayo sa loob ng inyong kakayahan. Pahalagahan niyo ang perang pinaghirapan ng tapat kaysa sa minanang utang. Husgahan niyo ang mga tao sa kanilang mga aksyon, hindi sa kanilang mga pag-aari. Patawarin niyo po ba ako? Tanong ni Marco. Kaya niyo po ba? Hindi ang pagpapatawad ang issue, anak. Ang issue ay kung natuto ka na, kung naintindihan mo na ang lalaking kinahiya mo sa bahay na iyon ay ang parehong lalaki na bumuo ng isang kumpanya mula sa wala na nagpalaki sa iyo ng mag-isa, na piniling magmaneho ng isang lumang Toyota Vios dahil ang mga sasakyan ay hindi nagbibigay kahulugan sa atin. Naiintindihan ko po, sabi ni Marco. Sa tingin ko, naiintindihan ko na sa wakas. Ako rin, dagdag ni Sofia. Ang mga magulang ko ay marahil nasa loob ngayon, sinusubukan na alamin kung paano kukuha ng pera nyo. Ang tatay ko ay nagpaplano na ng kanyang pitch. Ang nanay ko ay marahil nagre-rehearse ng kanyang paghingi ng paumanhin. Si Anton ay siguradong nag-update ng kanyang LinkedIn upang sabihing magkamag-anak kami. Sa kabila ng lahat, natawa ako. Siguro nga. Ayaw ko po ng buhay nila, matatag na sabi ni Sofia. Ayaw kong magtapos na tulad nila, nalulunod sa utang at pagpapahalaga sa sarili. Kung gayon, huwag, simple kong sabi. Napakasimpleng iyon. Pumili kayo ng iba. Inabot ni Marco ang aking kamay. Itay, ang perang itinago nyo, hindi ko po gusto. Hindi na yon. Hindi bilang mana. Gusto kong paghirapan ang sarili kong tagumpay, tulad ng ginawa nyo. Pinisil ko ang kanyang kamay. Iyan ang aking anak. Iyan ang anak na pinalaki ko. Ngunit marahil, dagdag ni Marco nang may maliit na ngiti. Pwede niyo po akong turuan. Hindi bigyan ng pera, kundi turuan ako kung paano bumuo ng isang tunay na bagay. At ako, mabilis na dagdag ni Sofia. Mayroon akong business degree na hindi ko kailanman nagamit dahil sinabi ng mga magulang ko na ang pagtatrabaho ay mas mababa sa akin. Ngunit gusto kong magtrabaho. Gusto kong bumuo ng isang bagay. Tiningnan ko ang dalawang batang ito. Bata, dahil iyon talaga sila, mga bata lang na nagsisikap na maunawaan ang mundo. At sa unang pagkakataon sa buong gabi, nakaramdam ako ng pag-asa. Sige, sabi ko, ngunit gagawin natin sa aking paraan. Magsisimula kayo mula sa wala. Alamin ang bawat aspeto. Mabibigo at susubukan ulit. Walang shortcut, walang bigay, walang nepotismo. Deal. Deal po, sabay nilang sabi. At isa pa, dagdag ko, ngayong linggo, maghahapunan tayo sa tunay kong bahay. Ang bahay na hindi mo pa nakikita, Marco. Dalhin ang gutom nyo at ang inyong damit pang trabaho. Magluluto tayo ng magkasama, tulad ng dati noong bata ka pa. Walang katulong, walang pagpapanggap, pamilya lang. Gusto ko po iyan, sabi ni Sofia at tila seryoso siya. Habang ini-start ko ang Toyota Vios, tanong ni Marco, Itay, bakit nyo po talaga pinapanatili ang kotse na ito? Umiti ako. Dahil ipinapaalala nito sa akin kung saan ako nagmula.
At higit sa lahat, ipinapaalala nito sa akin na ang kaligayahan ay hindi kung anong sasakyan ang iyong minamaneho. Ito ay kung saan ka pupunta at kung sino ang kasama mo sa biyahe. Umalis kami mula sa Rojas Estate, iniiwan ang kanilang mundo ng mga huwad na hitsura. Sa rear view mirror, nakita ko si Harold na nakatayo sa pintuan, nakahawak ang telepono sa kanyang tainga, marahil ay sinusubukang magsaliksik kung paano ako kokontakin para sa pamumuhunan. Hindi niya kailanman mahahanap ang aking tunay na contact information. Iyon ay para sa mga taong nakikita si Mateo Santos, hindi mga simbolo ng piso. Itay, sabi ni Marco nang marating namin ang pangunahing kalsada, mahal ko po kayo. Ang tunay na kayo, kasama ang Toyota Vios nyo. Alam ko, anak. Alam ko. Pagkalipas ng 6 na buwan, sinimulan ni Marco at Sofia ang kanilang sariling kumpanya, isang lehitimong kumpanya na binuo sa pagsusumikap at tunay na inobasyon. Patuloy pa rin silang nagtatayo, paminsan-minsan ay nahihirapan, patuloy na natututo. Nagmamaneho sila ng mga lumang kotse at nakatira sa isang maliit na apartment at mas masaya sila kaysa noong nagpapanggap sila na hindi sila, ang mga Rojas, ang kumpanya ni Harold, ay tuluyang bumagsak. Nawala ang bahay. Huling balita ko, si Anton ay talagang nagtatrabaho, tunay na nagtatrabaho sa isang startup, nagsisimula ulit sa edad na 30. Kung minsan, ang pagtama sa ilalim ang tanging paraan upang malaman kung alin ang pataas. Para sa akin, minamaneho ko pa rin ang Toyota Vios. Nagsusuot pa rin ng aking mga polo shirt. Namumuhay pa rin ng simple. Dahil natutunan ko noon pa na ang pera ay hindi nagbibigay kahulugan sa iyo. Ito ay nagpapakita kung sino ka. At ang ipinahayag nito tungkol sa mga Rojas ng gabing iyon ay ang lahat ng kailangan kong malaman. Ngunit higit sa lahat, ang ipinahayag nito tungkol sa aking anak ay, sa ilalim ng pansamantalang pagkalito, ang tunay na Marco, ang pinalaki ko, ay naroon pa rin. Kailangan lang niya ng paalala na ang halaga ay hindi sinusukat sa piso. Ito ay sinusukat sa sentido komon. Ang kwento ni Mateo Santos ay nagtatapos dito. Ano sa tingin niyo ang desisyon ni Mateo Santos? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa posisyon niya? Ibahagi niyo ang inyong saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpahiwatig o nagpakilos sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama para hindi niyo mapalampas ang susunod pang mga kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod baka kayo na ang bida sa sarili ninyong kwento.